Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga kilalang politiko na dadalo sa rally ng Iglesia ni Cristo ngayon sa Quirino Grandstand. Okay. Mayroong 2 senador na konfirmado mag-attend. So, sino-sino sila? Kilalanan natin, mayroong post ng DZRH News Television. Title is 2 senador dadalo sa INC Peace Rally sa Manila. Pakinggan natin si Deo Macalma. Lakay Raymond, sino tong 2 senador na dadalo sa Peace Rally ng INC mamaya, RH28? Tsaka welcome ba sila sa rally ng INC? Baka naman welcome, Lakay. Basta wag lang mamumulitika. Baka ayaw nila ng mahaluan ng politika ito. Kung sila Lakay ay INC, yun lang. yun lang, alamin natin mula kay RH28, Raymond and Paas. Lakay Raymond. Ngayon, Mayor, may 2 na ng senador na nagbayag ng interes na makisa sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa araw na ito. Ito ay sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanilang naging pahayag, ito ay tugon nila doon sa open invitation ng pamunuan ng INC. Huwag lang haluan ng politika ang nasabing pagtitipon. At wiran ni Tolentino, napapanahon at mahalaga na merong paalala na merong unity dialogue gaya ng isasagawa ng INC. Ito ay sa kabila ng hamon na kinakarap ng ating bansa dahil sumasalamin din ito na kailangan ng pagkakaunawaan, pagtutulungan at maiwasan yung pagkakawatak-watak para sa pakanan ng mas nakararami na siyang layunin ng pagtitipon. Nagbigay-pugay itong si Tolentino sa pamunuan ng INC sa akbang na ito at sana daw ay magsilbing inspirasyon ito para sa lahat na para magtulungan sa nagkakaisang Pilipinas. Sa panig naman ni Senator Bato de la Rosa, bahagi ito ng karapatang pang-demokrasya ang isasagawang National Rally for Peace ng INC. Inamin naman ito na umaasa siya na baka sakali naman at huwag nang matuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa naging deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado ng INC dahil hindi ito makabubuti sa buong bansa. Sina Tolentino at De La Rosa ay kapwa re-electionist sa 2025 national at local election, kaya nga lang si Tolentino ay kaalit ng administration slate samantalang si De La Rosa ay naiwan sa kampo ng mga Duterte. Raymond, Mayor, sila ba yung magsasalita doon o attend lang? mukhang dadalo lang, Mayor, kasi mukhang nakasentro sa pagdarasal at mensahe ng pagkakaisa yung magiging sentro ng pagtitipon ng pamunuan base sa naging pahayag ng pamunuan ng INC Mayor Ime. Ayan, so silang 2 lang. Si Senator Bongo hindi kasama. Mukhang titignan pa yung schedule, Mayor, kasi kung magkaroon ng pagkakataon, baka sumama din o dumalo din. Dahil na siyempre yung may mga nauna na silang mga schedule at yun ang kanyang titignan kung mapapasama siya doon sa pagtitipon sa araw na ito dahil ito naman, Mayor, ay hanggang mamayang hapon pa yung actual na program yan sa Quirino Grandstand. Sino yung mga senador dyan na nabiktima ng Procap investment scam? Wala pang umaamin, Mayor. Baka sabihin, Senador, tatanga-tanga na Diba kumbaga sa panahon kasi nito at mabiktima ka ng mga ganyang Ponzi scheme, parang hindi na maganda ang dating. Anong tawag na Ponzi? Ba't tinawag na Ponzi scheme nga pala yan? Di ba yung si Ponzi kasi yan yung inventor ng schemang yan, yung pyramid. Kung makahikayat ka ng mas marami, lalaki ang iyong sayo. Pero kalimitan,
ni isa mayor o lahat bumagsak dahil wala naman talagang investment yan kundi kung yung membership lang na ipinapasok nung nasa ilalim, yun din ang ibinibigay sa mga na lang nag-membro ng investment na yan. Kaya pala tinag ng puro siya na pangalan pala nung inventor ng investment scam. Piramidi. Yun yung original na scammer, Mayor. Original na. Oo nga naman, paano magsasalita yung senador, congressman, justice. Nakakahiya. Nakakaya. Kaya lang yung mga nag-invest yan na yung iba, inaasahan gagasto sa eleksyon, nawala na. Pang-pondo sana yun Alang, anyway, talagang ganyan. Nagpapaniwala kasi sa mga pangakong too good to be true. Ayan, okay. Yan yung yan, Mayor, yung bang, kumisan parang yung doon pinag-iba yun. Okay, so, ayan na, dalawang senador ang siguradong mag-attend. Senator Tolentino and Senator Bato. Si Senator Bongo, posible din, kaya lang wala pang kasiguran. So, tatlo sila, no? Ano ang ibig sabihin nito? To me, ibig sabihin, yung dalawa na yan, Bato and De La Rosa. Bato and Tolentino. Dahil sinusuportahan nila ang panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Ibig sabihin yan, in kaso na matuloy ang impeachment, may akyat sa Senado. Dalawang senador na ang siguradong tututol sa impeachment ni BP Sara. Or, ibig sabihin, mag-a-acquit kay BP Sara. Sana maka-attend si Senator Bongo. Tatlo na sila. Although expected na Bongo and De La Rosa i-acquit si BP Sara. Ito lang si Tolentino ang alanganin. Okay? Kasi balimbing Dati, nanalo lang yan dahil kay PRRD. Yung una niyang pagtakbo na bilang senador, talo. Nung tumakbo siya, dinala siya ni PRRD, nanalo. So, ngayon, wala na, bumaliktad na. Nandun na sa kampo ng mga Marcoses. Kailang alanganin. Sa mga surveys, sa ngayon hindi na siya pumapasok sa top 12. So, alanganin si Senator Tolentino. Anyway, balik tayo sa INC rally. Binabatikos kasi may mga nagkumu-question na ano daw ito. Hindi daw talaga peace rally, kundi rally in support for BP Sara Duterte. Tapos, ano daw, yung si Franz Castro, hindi daw yan assurance, walang hustisya, sabi niya, ni Franz Castro. Kasi dapat daw managot si BP Sara sa kanyang ginawang pagwawaldas ng pera, confidential funds. So, anyway, bahala na ang taong bayan, the fact na kanina, alas 10 pa lang, 1.5 million, alas 10 kaninang umaga, 1.5 million na ang estimated attendees sa Quirino Grandstand. Ngayon, pasado alas 2 na, umabot na yun ng 2 million. So hanggang alas 4, kasi ang climax daw ng rally, alas 4, pinakamababa, 3 million ang tingin ko dyan. So, in a way, it's a political statement. Kaya lang, political statement na pabor sa nakakaraming Pilipino kasi ang hangarin is para hindi magkawatak-watak ang bansa. Sino bang may gusto na magkawatak-watak?
Ayun lang, mga politiko na may ambisyon sa 2028. Yung gusto nila ma-disqualify na si VP Sara na tatakbong pagiging pagka-presidente. Kaya gusto nila itong impeachment. So, dapat pabayaan mo muna yung 2028. Ang importante nga is ngayon. Tumataas na ang presyo ng bilihin. Ang bigas hindi pa nila naipababa. Ang presyo. Uupo ang Trump administration, lalakas ang dolyar, hihina ang peso, mahina ang foreign direct investment. So tapos, magkakaroon pa ng political instability dahil sa impeachment na ito. Sino pa ang mamumuhunan? Paano pa makakreate ng maraming trabaho? Ayan. Kaya, to me, saludo ako sa Iglesia ni Cristo, itong peace rally nila. Sana pakinggan ng mga kongresista yung panawagan na wag nang ituloy ang impeachment. So as of now, anim pa lang ang nakaperma sa endorsement. Sana tuloy-tuloy na yan. Sana hindi na aakyat ang impeachment complaint sa Senado.